What's up mga quiz mga ates? Welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan at ngayon araw papanoorin natin yung first anniversary trailer ng Batang Quiapo ng ABS-CBN Studio na pinagbibidahan ni Coco Martin. So, hindi ko na ito patatagalin pa. Papanoorin natin yung trailer at mamaya ibibigay ko yung opinion ko on the said trailer and of the said series. So, with no further ado, let's go! Sa pagbubukas ng ikalawang taon, kailangan maging maayos, masaya ang Prison Week. Isa lang ang alam nyo na pinakaayaw na ayaw ko, ang nemang gulo. Kailangan talin ko ang gulo sa kanya. Sabi naman niyang hindi niya ginusto ang nangyari. Ginawa naman lahat ni Primo para sa atin. Diyan ka nagkakamali, Ben! Ginawa niyang lahat para kay Amanda! Lucio, ibaba mo yan! Ang susunod na pagpupululan, bangkay ni Primo! Ano na ako, sus! Lucio! Isa kang buwan! Tanggol! Nino. Patay na po ang lalaki na sumugod dito. Sino pumatay? David? Alam mo yun? Pati ni Tanggol. Hindi! Maribar! Patay ni Tanggol! Sabi ni! Alanganin talaga tayo sa pagpunta mo sa magulang mo. Tayo na naman pagbibintangan na ito. Edwin, ano iniisip mo? Alam mo ba na nabanggit ni Severino kay Ramon ang pangalan mo? David. Sige! Sige! bagong simula. Tama ba yung desisyon kung iniwan ko ang anak ko? Ikaw mahilig ka magkape, no? Lalo tong macchiato. Gusto mo ba subukan? Pasensya na. Hindi kasi ako talaga sanay ng nakikiinom sa nainuman na ng iba. May namamagitan ba sa inyo dalawa na asawa? Eh, kailangan din natin makahanap ng bagong pagkakakitaan. Tawagan na natin. Sige na nga, ikaw ang bahala. Hello? Bagong mukha. Ito ho ba ang bahay ni Senyora Bettina Caballero? Pinapunta niya po kami dito. Ba't ngayon lang kayo? Kanina pa kayo hinihintay ng senyora ko. Nandito na po sila, Tindeng. Sino itong mga bisita natin? Mamamasukan sila sa atin. Nasaan ang mga apo natin? Lolo, morning. Gutom na ako. Nasaan ang pananghalian ko? Ipinagluto ko po kayo ng tinolang manok. Tinolang manok. Basing! Alam mo, ayoko yan. Para sa may sakit siya, hindi ba? Disarsa lang ang ulam ko. Alam mo yun. At ikaw, ha? Sa susunod, magtatanong ka! Handa na silang sumugal. Welcome to the Golden Stallion Casino. My lolo's waiting for you, so sunod na lang kayo sa akin. Don Facundo. Ramon, oras na para palakasin ang ating mga negosyo. Kayong mga Montenegro ang mangingibabaw sa mundo ng droga. Kaming mga kabalyero ang bahala sa sugal. Sa ugnayan ng ating mga pamilya, mas titindi ang lakas natin. Tayo na yung tatay yung mga bagong hari ng pamilya Montenegro at Caballero. Diba? Bulag ka ba? Bakit? Anong gagawin mo? Aso mo! Ha? Tama na eh. Itong isaksak mo sa kakote mo, gagawin mo ang lahat para sa pamilyang ito. Makikipagmabutihan ka kay Jesus Montenegro. Pagkat kailangan natin ang yaman at kapangyarihan nila. Kaya itatayanan nila ang lahat. Pag dumaras mo mga pulis, palagay ko ikaw ang pakay nila. Bagong dating, kailangan ko istimahin. Pangalan? Marcelo Macaraig. Mayor, sa tingin mo sila Bong gagawa ng gulo ngayon? Sa pagkakilala ko sa kanila, sigurado. Spinas, ako naman ang maniningil sa'yo.
Attention! Nandiyan nakita mga preso dito! Di magiba. Tandaan nyo yung unit nyo. Yes, sir. Tulungan mo yung apo ko. Tulungan mo si Babon. Ang tagal mo ko pinagdaan. Asan si Lolo? Bumayos ka lang? Panaginip ko si Mama. Ano panaginip? Kinukuha ko daw siya sa asawa niya. Pagkatapos na napatay ko ang asawa niya, buo na ang desisyon ko. Mamaya tatakas na ako. Tatakas ka, no? Huwag mo akong pakialaman. Kinakailangan kong gawin ito. Saan magalang dumaan? Samahan kita. Kinakailangan mo. FPJ's Batang Quiapo. Okay, tayo ko napanood natin yung first anniversary trailer ng FPJ's Batang Quiapo. So, magiging honest ako dito sa aking ibibigay na opinion about this series and this trailer. Nasabi ko na to in the past. I think yung parang bagong yugto ng Batang Quiapo, sinabi ko na to na kapag lumampos ng isang taon tong series na to, I can say na hindi na siya maganda. As for me, a series na lumampas ng yung 65 episode, para sa akin, problematic na. At kapag lumampas pa ng 6 months, medyo, kapag 65 episode, medyo problematic na yun. Kapag lumampas pa naman ng 6 months, problematic na siya. And 1 year, totally, hindi na siya magandang series. And I can compare it to Apot Kamay na Pangarap ng GMA. So in short, hindi na ako excited sa series na to. Kasi medyo palikoy-ligoy na. Ang dami ng inikot-ikot na kwento na parang, in short, naging soap opera na siya. Yung a typical series nung mga 70s, 80s, and 90s. So, yun. And, ato sa trailer, magiging honest ako sa trailer, it was very good. Magaling gumawa ang ABS-CBN ng trailer. Maganda siya. Maganda yung execution, maganda yung mga shots, maganda yung color, maganda yung cinematography, as in, even the acting was very good. So, ang ganda yung trailer. Sa trailer, I would speak to trailer. Ang ganda ng trailer. So, ako to dito sa may yung bagong, ikalawang YouTube ata yun, na ginawa ko ng reaction video. Nagustuhan ko yun. And this one, nagustuhan ko rin yung trailer nito. Trailer lang trailer.
I love it. And actually, habang pinapanood ko yung trailer, parang I was like watching a new series ng ABS-CBN, pero alam natin hindi. So yun, so ang ganda yung mga scenes, ang ganda the shots, ang ganda yung mga eksena, especially the last part, yung fight scenes, diba, yung nasa kulungan. So ang ganda yun, sobrang ganda. So hindi ko tatanggalin yung credit yan sa ABS-CBN because it was very, very beautiful. And yun ang nagustuhan ko sa mga, at sa lahat ng mga trailers na ginawa ng Batang Quiapo, ang gaganda. And praise ako doon. So ang galing yung director nang gumawa niyan. Ang galing kasi ang ganda yung pagkaka-execute ng mga scenes and yung pagkakahati-hati ng mga scenes, diba? Now, to sa series, like na sabi ko na kanina, problematic na yung series. Hindi na siya maganda. Not worth watching. So, maybe sa akin lang. So, I know na marami dyan na feel pa rin manood ng ganitong klaseng series, yung soap opera style, diba? But for me, hindi na. So, I stopped watching Put Kamay na Pangarap ng JB because lampas 2 years na sila. Now, this one, Batang Quiapo, lampas 1 taon na. And isa pang puna ko dito sa series, sobrang layo siya to sa original storyline nung movie ni FPJ. And ito lagi kong inuulit na criticism ko to sa series, ang layo. Sana hindi na lang nilagay yung FPJ's Batang Quiapo. Nirap na lang nila yung title na Batang Quiapo, but hindi nila itinikit kay FPJ to sa original movie kasi totally malayong kwento niya. So yun. Second, third is kwento. Like I've said, yung kwento, ang dami ng inikot-ikot, ang dami ng pinasok-pasok. Wala na siya. So parang yung pagiging Batang Quiapo niya is yung character lang, diba? But everything ang layo ng inikot niya. And pang-apat na napuna ko rito, based to sa napanood ko sa trailer, masyadong violente, especially yung eksena to sa kulungan na ang daming blood, maraming parila, maraming suntukan, and naalala ko tuloy yung MTRCB na masyadong mahigpit dun kay Vice Ganda, sa kay Ayon, dahil sa isang eksena dun sa It's Showtime. Bakit hindi nila makita itong series na to na sobrang violente, tapos pinalalapas pa sa mga oras na maraming batang nanonood, around 8 o'clock I think, so kising pa yung mga bata dyan. So I feel bad na MTRCB, do your work. Tignan nyo to, sobrang violente. Hindi ko sinasabi na pigilan nila, pero help the series to contain that kind of scenes na masyadong violente, bloody. Especially, okay sana kung ipinalalabas to later part of the night, diba? Mga around 10. Pero ito 8, kising pa yung mga bata, marami pa nanonood. And let's be honest, maraming fans si Coco Marquez na bata. So, yun. So, I hope MTRCB check this one kasi medyo bloody. Kung masyado yung stricto to sa joke ni Vice Ganda sa Ayon noon, tingnan naman nyo to, mas matindi, diba? So, I hope sana maging patas yung MTRCB kasi this one medyo hindi maganda sa mind ng mga bata, diba? So, yun. So, now, let's go back to sa entirety. So, I want to congratulate ABS-CBN Studios for this series kasi nakasang taon na, and expected naman to na it will run long, mahaba kasi what happened to sa ang probinsyano na 7 years, diba? So here, kaya naman nila matuloy pa ng ilang pang years. So I'm not expecting na it will slow down. Kahit pa medyo may nakikita ko na medyo nagipag-agawa sila sa ratings, TV ratings nung katapat nilang series from GMA, which is Black Rider, diba? Na I can say medyo problematic yung Black Rider kasi ang dami rin pinasok-pasok na character, ang daming pinasok-pasok na storya. So nagtapata yung dalawang series na medyo hindi na problematic when it comes to storyline, na magulo ng kwento. So yun, I hope ako hindi ko to sasabihin na stop watching the series. Nasa sa inyo yan, it's your choice, it's your type of show na papanoorin. Pero I can say sa akin, I already stopped watching Batang Quiapo
Black Rider, Abot Kamay ng Pangarap, because problematic ng mga kwento nila, diba? So, kung ako pagpipiliin, papanoorin ko pa, siguro yun din lang, papanoorin ko. Yes, pinapanood ko actually yung din lang, Can't Buy Me Love. Actually, yung Can't Buy Me Love, medyo nagsisimula na siya maging problematic, kasi medyo humahaba na rin, diba? Which is a typical ABS-CBN series na nahahaba. So, yun. So, yun. So, it's your choice, it's your type, it's your taste sa ganitong klaseng series. Pero sa akin, as a very critical when it comes to series na pinapanood, I already stopped watching this. Pero again, ulitin ko, I like the trailer at first anniversary trailer, and that's sobrang napahanga ko. And kung ano yung nakita ko dun sa very first trailer ng Batang Quiapo, same ang nakikita ko dito. Ang ganda. So, yun. Bambawi. Diba? So, hindi naman natin tatanggalin kasi yung credit yan kasi ang ganda pagkagawa ng trailer, diba? So, yun. So, kung nagustuhan nyo yung trailer, first anniversary trailer ng Batang Quiapo, mag-comment kayo dito sa baba. At kung nagustuhan nyo naman binigay kong opinion, medyo nagkagulo-gulo ang thoughts ko, mag-comment kayo dito sa baba and I will read all your comments and I will try to react or mag-reply back sa inyo. And before I end this video, please don't forget these 4 things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels. The Alan Ski Show, ang Pinoy Talaga channel, proudly from the vlogs and Dapat Lang People presents. So maraming salamat. Have a nice day and bye-bye.